isang survey mula sa UP. Mga matatalino to. Pakinggan natin, ha? Ang tanong, Risa, sandali lang po. Ang tanong po, Risa, Sara, at Lenny. For 10K followers, so yun ang treat natin sa mga followers natin na masugid na nanonood. Samahan nyo kami mag-ikot sa UP. Hindi lang kami makapag-jogging ngayon pero tsak nakakain kami at maglalakad. So tara! For 2028, baka may napipisil na tayo sa kanila. Si Lenny po. Kayo po. Lenny? Lenny po. Pwede ko po malaman kung bakit. Kasi po, yung historical background po ng pamilya nila Duterte po is masalimuot po yung ginawa nila sa mga mamamayan Pilipino. Another question, ma'am. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba tayo? Yes po. Pwede ko po malaman kung bakit po. About din po sa mga confidential funds po, yan po, sa mga pinapakita niya pong personality sa mga Pilipino, hindi po maganda yun bilang vice-presidente po ng bansa natin. Ma'am, last question. Tag-ulan na naman and may issue pa tayo sa flood control na hindi pa po nasa-solve. Ano pong masasabi natin doon? Yung government po natin, dapat po silang managot and i-take po nila yung accountability sa mga mamamayang Pilipino kasi ayun naman po talagang responsibility nila sa atin. Okay. Yun lang naman, ma'am. Thank you po. Grabe, malakas talaga si Maring Lenny sa kabataan, no? Malakas talaga si Lenny sa kabataan. Sobrang lakas. Yung anak ko din, Lenny. Anak ko rin po, Lenny siya eh. Lenny. Malakas sa kanya si Lenny. Okay? 4 kagad si Lenny. 28 election, baka may napipisil na po tayo sa kanila. Pwede po dalawa. Lenny po ako and Risa. Pwede ko malaman kung bakit. For Lenny. me po accountability, lalo na po kay Risa kasi yung help niya po when it comes to the health sector. As someone who's planning to pursue a degree or a career in it, I find her work very admirable kasi Putik, matay tayo dito. UP to, mga karayuma. Inglesan pala to. I found it admirable. Inglesan eh. Inglesan to. kailangan talaga ng mga taong bayan ng tututok sa kalusugan natin. Ayun po. Ma'am, another question. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba tayo and bakit po? Pro-impeachment po ako. Kasi first of all, accountability, the funds, they weren't allocated well and given po na DepEd secretary siya. And Narinig niyo yun? The funds did not allocated well. Hindi daw po malocate. Aray ko. Di ba? Tangina, dumudugo tayo dito, Pepe. Buti pa si Pepe. Nakakulong sa aquarium. Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Diba? UP to medyo kapit lang po tayo Ma'am Cheche Bureche, Lucy, shout out. Chris Angel, Seresa Force Family, shout out. wasn't doing her job. I don't see any progress in DepEd for her to continue her spot. Ayun po. Tag-ulan na naman kasi ngayon and may issue pa tayo sa flood control na hindi pa nasa-solve. Ano pong masasabi natin doon? I believe that issue shouldn't have died down as it is ngayon. Kasi mapansin ko, medyo nag-die down na siya. Kaya, as much as possible, let's continue to bring it into our field of eye na continue to voice about it. Kasi yung mga ganun issue, hindi naman siya based lang sa trend. It's actually what's happening in our country right now. It's what the people in the lower middle class is experiencing. Kaya, ngayon na nag-ulan na uli, hindi lang natin siya i-voice out kasi trend. We should voice it out because we actually mean it. We actually mean for change to happen. We're voicing out for change and we're voicing out for our co-Filipinos who are struggling, who are experiencing the negative outcomes of what those who are corrupt are doing and those who are stealing from our taxes. Ayun po. Kasi yung tax natin, dapat nararamdaman natin. Hindi lang natin siya binibigay lang. Kasi syempre, nagbabayad tayo ng tax. Parang ang sad naman, di natin nakukuha pabalik. Ganun. Oh, yeah. Oh, my God. The nose is bleeding. The nose is bleeding. Ladies and gentlemen. Okay? Ma'am, yun lang naman. Thank you po sa oras and ingat po kayo. Enjoy kayo, enjoy po kayo. Thank you po. Baba, may napipisil na po tayo sa kanila. Para sa akin kasi, ang isang politician ay hindi dapat tayo mag-stick sa isa. Dapat tumingin talaga tayo sa credentials. Pero siguro, in terms of credentials, I am leaning towards Miss Lenny Robredo. Lenny Kasi talaga. based naman sa track records niya, clean. Tapos, ang dami niya nagawa simula nung nasa vice president siya. Tapos, ang dami niya natulungan and it came directly from her pockets. So, kasi, Grabe, Lenny po talaga dito. Tinatagtad,
Lenny, tinatadtad ang lakas sa kabataan, ha? Ang lakas talaga sa kabataan, wala tayong masabi. Alam naman natin na hindi ganun nakaka-receive ng budget ang Vice President at ang trabaho lang nila is fill yung vacancy kapag nawala ng President, ganun. Pero hindi ibig sabihin nun na dapat is maging loyalista tayo kay Lenny. Dapat matuto pa rin tayo scrutinize siya kasi all politicians are not saints. Hindi natin masasabi na sila yung fit na fit. Dapat hindi natin sila pinuput on a pedestal. Kaya kahit na maka-Lenny ako, hindi ko siya sinasamba. If there are better options na tunay na pinaglalaban ng karapatan ng mga magsasaka, manggagawa, at yung mga pesante, is doon tayo. Doon tayo. Hindi dapat tayo mag-stick sa isang candidate. Ayun lang. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba tayo? Yes, of course. Kasi it is a big step na sa atin na ma-impeach si VP Sara. Alam naman natin kung gaano katagal ng namumuno ang mga Duterte. Alam naman natin na yung influensya nila sa bansa natin, simula pa lang sa confidential funds, sa police brutality. Grabe ang police brutality noong panahon ng pandemya. At Yan na, ano mga DDS, mata ng kabataan yan. Baka sabihin nyo, tanga yung kabataan. Wala tayong magagawa dyan. Ayan ang mata ng kabataan. Police brutality. Police brutality. Tsaka hindi lang police brutality, police rape. Ni-rape ni Digong si Garma. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Diba? Huwag po natin kalimutan nyo, pati yung police po, ni-rape ni Digong, si Garma po, pineris wheel, tsaka, tinambiolo. ang dami ring namatay at ang daming mga vaccines na hindi totally nagamit dahil kay Duterte. At isang big step na mawalan ng isang Duterte sa opisina ng Executive Department. Yes. Kasi pag na-impeach si VP Sara, hindi na siya pwedeng tumakbo sa national elections, diba? And big step na yon. Kaya sobrang pabor ako doon. May issue pa tayo sa flood control, hindi pa po nasusunod. Anong masasabi natin? Dapat panagutin, hindi dapat na porket nag-summer na is makakalimutan na natin yung issue ng flood control project at hindi dapat na seasonal lang ang galit natin na kapag maulan ay doon lang tayo magagalit ulit kasi ang mga korap, nandyan pa rin yan kahit umuulan, bumabagyo or umaaraw. Ayan si Zaldico, si BBM na hindi porket pinakulong niya kuno si Zaldico ay safe na siya na lesser evil na si BBM kasi kung tutuusin parang chess game lang yan kaya dapat talaga panagutin kasi hanggang ngayon ang daming binabaha. Hugot si ate kay BBM ha, may hugot. May hugot. Pa rin namamatay yung Ate, na fake news ka, hindi pa nakukulong si Zaldico. Mali. Hindi pa napapakulong ni BBM si Zaldico. Fake news ka dun. Aray ko. drainage system natin is grabe, sobrang substandard, sobrang ano ng mga daan. Alam mo, kawawa ang mga estudyante, kawawa ang mga ordinaryong Pilipino. Dapat hindi mawala yung galit natin sa flood control project. Kaya isa itong paalala sa bawat Pilipino na huwag natin gawing seasonal ang galit natin sa gobyerno. Dapat patuloy nating labanan ng korupsyon kahit nasa araw na hindi na umuulan. Ma'am, yun lang naman po. Thank you so much. Ingat po kayo, ingat po. For 2028 election, baka may napipisil na tayo sa ano. Pwede po pumili ng dalawa. Sige po. Akin po si ano po. Si Mayor Lenny, pati po si Senator Risa. For me. Grabe oh. Grabe, For no? Senator Risa po, aware naman po siguro tayo sa mga situation ngayon sa Senate. And one of the members of the now majority bloc is Senator Risa Hontiveros, which is sila po yung mga nag-walk out from the last Senate. I think it was last month po. Kasi ayaw po nila bigyan ng quorum yung majority bloc to change the Senate rules, which is pagbotohin po yung mga wala sa Senate. Kumbaga online voting po for the impeachment trial. So I think it is a very big move po para sa Philippines since kung may possibility po na kung nabago nga po yung quorum, may possibility po na hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Which is wala naman po kasi talaga siyang natutulong ngayon sa Pilipinas. Let's be honest po. And for Oy, ate, baka atakayin ka ng mga DDS, ate. Ate, baka atakayin ka, bata ka pa. Grabe naman, walang naitulong. Sobra naman yon. Masyadong masakit yun, ate, sa mga DDS. Walang naitulong, pusang inan yan. Ate, bakit naman ganon, ate?
Mga galit mga DDS. Grabe. Ano naman po, Mayor Lenny, I think wala po siyang plans na tumakbo, pero sana po tumakbo siya. Kasi ano po, sa kanya po talaga ako pinaka nag-root from last 2022 elections pa po. And alam naman po natin na I think na-upgrade po ata ang Naga City ngayon as I think urban something city. And nakikita ko po na sobrang ganda po talaga ng pamamalakad niya po dun sa Naga City. So I think yun po yung reasons kung bakit gusto ko po silang iboto sa darating na election. Ma'am, another question. Sa impeachment ni VP Sara, in favor ba tayo? And bakit? Sa impeachment po, yes po. Magaling, no? 400 watts shoutout, di ba? Totoo yan. Ito po, basta UP talaga may pinag-aralan. Kasi mga DDS pa nagkanat lang sa mga yung mga namamalibos nagra-rugby boy. Ano mo sabi mo? Sino gusto mo? Si Sara Duterte o si Lenny? Gusto ko si Duterte! Aray ko. Gusto ko yung presidente walang ginagawa! Yeah! Rugby pa! Inom ng tubig ng aircon! Pakinggan pa natin mula sa UP Diliman po ito, maganda to. Simula po nung hinawakan niya po yung DepEd, naging DepEd secretary po siya noon. And simula po noon, halos every year po, nagbabago po yung curriculum namin. Oh. Dumaan na po kami sa 4, I think, or 3 new curriculum. So every year po, nag-a-adjust kami. Oh. This year, nakapag-adjust na po kami ng bagong curriculum. Another year na naman po magsusulong sila ng bagong curriculum. So hindi rin po sa amin, hindi rin po madali mag-adjust. And lalo na po sa mga teachers. Kagaya po ngayon, nahihirapan po sila magkuha ng mga materials dahil nga po sa simula po nung hinawakan po ni VP Sara. Then nung nag-resign naman po siya sa DepEd, nagtuloy-tuloy pa rin po yung pagbabago ng curriculum under her supervision. I think sinulong niya pa rin po yung bill na yun na pagbabago ng curriculum. So, and also po sa mga issues po natin sa Philippines, madalas po talaga siyang absent. Let's be honest. Wala po talaga tayong naririnig tungkol sa kanya. Maririnig lang po natin siya kapag may holidays, kapag babati po siya sa mga mahal niya sa buhay, or kapag tungkol na po kay sa tatay niyang nakakulong po ngayon, saka lang po siya magsasalita in public. So, yeah, I think yun po. Tatay nakakulong. Tagulan na naman, may issue pa tayo sa flood control na hindi pa nasasolve. Yes, Ano po masasabi natin? One of the reasons din po kung bakit na-delay po yun is yung pagdadrama sa Senate. Oh. Ayun po, yung parang kunwari, the Blue Ribbon Committee meeting is scheduled this day. Kagaya po nung nakaraan, si Senator Alan Peter Cayetano, minove niya na naman po yung hearing tungkol doon. So parang lagi pong na-delay dahil nga po sa pagdadrama nila, ayaw po nila sa mga kasama nila dahil napalitan po Tangina mo kay Tano, pahiya ka dito. Matatalino to, hindi to DDS na nabubobo mo. Ang ina ka kay Tano. Hindi ito mga DDS na mabubobo mo. Tangina mo. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. dun sa majority block. So I think parang pinapadelay lang po nila, sumasabay pa po yung yung impeachment trial. So parang ayaw po nila panagutin yung dapat managot. Galing. Galing ng UP. Ang baka may napipisil na tayo. Siguro kay Risa. Hey, pwede ko malaman kung bakit, sir. Based lang din sa mga napapanood ko sa balita, medyo aggressive siya sa mga katiwalian ba. Ngayon, sa options, siya yung nabili ko. Wala bang DDS sa UP? Isa man lang o walang... Wala bang DDS sa UP? Bigyan nyo naman ng boto si Sara o wala pa pang boto. Ni VP Sara, in favor po ba tayo? Personally, kasi wala naman ako masyadong nababalitaan ng mga nagagawa niya. Hindi naman siya ganong active din sa proyekto ng mga pinangako niya dati. Wala, hindi active sa proyekto, active sa social media. Pusang ina mo, Sara. Diba? Hindi active sa proyekto, active sa social media. Pusang ina ka. Siguro, I agree.
Nag-uulan na naman, tapos may flood control pa tayo na hindi pa nasosolve. Anong masasabi natin doon? Disappointed kasi parang napabayaan nila yung issue na yun eh. I-process ulit yung ano kasi sayang eh, parang walang nangyayari kasi nung tinatakil yung issue na yun parang walang nangyayari, wala na parusahan. Siguro i-open ulit kung sakali. Mali. Diyan na. May naparusahan na po. Ano ba yan? Kala ko nanonood kayong balita. May naparusahan na. Kaukulong lang po ni Jinggoy. Kaukulong lang po. Tutukan ulit yung issue sa flood control. Sir, yun lang naman. Thank you sa oras and ingat po. For 2028 election, baka may napipisil na tayo sa kanila. Of course, for good governance, we're going for Lenny Robredo. Pwede Lenny ko ba malaman talaga? kung bakit po? Lenny has a good record when she was a vice president. And kita naman Tsaka natin, lahat sila English, men. Mga karayuma, English lahat, men. English. Di ba? May pinag-aralan eh. Nakakapag-English eh, yung mga DDS. Tangina, Sara ko, tangina yan! Aray ko. Sara ko! Tangina yan, tangina, Sara! Aray ko. yan nangyayari sa gobyerno, mas dapat na iboto natin yung lesser evil, di ba? Yun po. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba tayo? I would say na yes, kasi ayoko naman mag-mention ng kung anong issue, pero based na nalalaman natin at mga kilos niya, especially lately, nagpunta siya sa school event para sa brigada, nag-donate ng 2 timba and binalita na yun na parang heroic na daw. Parang hindi naman Aray ko. Grabe naman si... Oy, Ineng, grabe ka naman ha. Nag-donate ng 2 timba, hero na. Ate! Ano ka ba naman ah? Grabe ka magsalita ah. Aray ko. Si Sara daw. Aray ko. 2 timba daw donate, hero na raw sa mga DDS. Ano ba yan? Aray ko. Grabe kayo mga DDS, 2 timba lang dinonate, hero na. katuwa pakinggan and marami siyang issue na dapat deserve na siyang matanggal. Sorry. May issue pa tayo sa flood control na hindi pa nasosolve. Anong masasabi natin doon? So lately, parang last week lang, dito sa, dun banda sa may Project 8, binaha agad, mga ano pa lang yung ulan, 5 minutes, 10 minutes pa lang, ganun. Parang hanggang ngayon, wala pa rin masyadong nakukulong, wala pa rin masyadong naaayos. Kailan kaya? Yan. Ma'am, yun lang naman. Thank you po sa oras. And for 2028, kami napipisil na tayo sa kanila po. Lenny Robredo po. Pwede ko po malaman kung bakit po? Kasi maganda po yung plataforma niya. Wala po siyang cases ng mga pagnanakaw. Kahit hindi po siya nanalong presidente nung 2022 election, makikita naman po natin yung improvement ng Naga City ngayon. Impeachment ni VP Sara, in favor po ba tayo? Opo. Pwede ko po malaman kung bakit? Kasi po wala naman po siya napapakita na hindi niya po ginastos yung billions of peso kung saan-saan lang. Parang rising po na issue sa social media na tumaas daw po yung net worth ng asawa niya po. So, wala po talaga. Tag-ulan na naman tapos may issue pa tayo sa flood control na hindi pa po nasosolve. Anong masasabi natin doon? Sana po mabigyan na po ng solusyon po yung flood control. Ang nahirapan po kasi talaga ang mga mahihirap. Tapos yung mga kurakot lang po dyan, ang saya-saya po nila sa bahay. Nakakapag-vlog lang po, nakakapag-Hong Kong pa po. Sir, yun lang naman. Thank you so much po and ingat po kayo. Ingat po. Kami napipisil na tayo sa kanila. Si Lenny Robredo. Lakas, Maganda oh. na yung development ng Davao. What more pa kaya kung sa whole Philippines? Naga. Oh. Ay, Naga! Naga yun! Ay, sorry. Oy, ate nagpapanggap ka yata. Ang Davao! Aray ko. Ate! DDS ka yata eh. Anong development ng Davao? Aray ko. DDS ka ate. Pisil na tayo sa kanila. Si Lenny Robredo. Maganda na yung development ng Davao. What Oo, more pa maganda yung development ng Davao. Yan. kaya kung sa whole Philippines? Naga. Oh. Ay, Naga! Naga yun! Ay, sorry. Naga City. Ulit. So maganda na yung development nung Naga City. So what more pa kaya kung sa whole Philippines?
papapiliin ako si Lenny Robredo yung pipiliin ko dahil nga doon sa Lenny, yung nakikita naman lakas. natin na meron talaga siyang ginawang development doon. Parang tinatanggal na yung mga kable ng kuryente sa taas, ibababa na nila, ilalagay na nila sa ilalim ng lupa para bawalan na yung mga spaghetti wires. Mula pa lang doon sa development na yon, masasabi na natin na meron talaga siyang vision na gusto niyang magawa sa lugar na yon, at paano pa kung sa buong Pilipinas na yung i-manage niya po. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba tayo? Opo. Pwede ko po malaman kung bakit. Para sa akin po kasi parang may pagka-immature po siya as a president. Siguro hindi lang niya napag-isipan yung mga sinasabi niya. Siguro yung mga Zoom calls ata yun. Meron sa mga sinasabing papatayin kita, yung mga ganun. Parang hindi siya akma para sa isang vice president na sabihin po. So, hindi siya pa tayo sa flood control. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, impluensya sa kabataan. Tingnan nyo. Mga karayuma, tingnan nyo yung impluensya ni Sara sa kabataan. Hindi daw po akma. Vice President ka. Kaya iilang ako. Hindi pa po nasa-solve. Anong masasabi natin doon? Kung merong development na ginagawa yung gobyerno, I think kailangan pa itong baguhin. Sa tingin ko, I think kailangan pa nila mag-isip ng iba pang paraan para ma-solve po ito. Sir, yun lang naman. Thank you sa oras nyo. And ingat kayo. For 2028 election, baka may napipisil na tayo sa kanila. Go siguro kay Lenny. Okay. Pwede ko malaman kung bakit po. Last election kasi nagde-debate about kay Lenny and kay Bongbong. So try lang din natin kung may magagawa talaga si Lenny or magandang plano siya sa atin. So yun lang. Impeachment ni VP Sara, in favor po ba tayo? Siguro favor na natin sa impeachment dahil sa mga fund na hindi natin alam kung saan napunta. Lalo na ang daming ISIS ng Philippines ngayon. Nagkataon pa na kanya-kanyang kuha ng mga kanilang mga pang sariling fund na dapat is nasa mamayang Pilipino. May issue pa tayo sa flood control na hindi pa nasa-solve. Anong masasabi natin doon? Lalabas din naman kasi yung totoo nun. Lalo na yung mga tao is tumatalino na. So kahit nawawala yung issue, is binabalik pa rin ng iilan. Lalabas din yung totoo na kung sino dapat managot sa flood control. At hindi lang dapat siya managot, dapat mabalik din yung nawawalang pera. Pero yun lang naman. And thank you sa oras. Ingat po kayo. Ingat. 2028 election po. Baka may napipisil na po tayo sa kanila. For 2028 election, mamimili po dyan. Actually, I am kakamping po. Okay. Kay Mayor Lenny po. Apo. Pwede ko po malaman kung bakit po. Talamak naman po yung mga informations online. Isa po siya sa mga kilala ko na good for... Wala pa, mga kababayan, wala pa po score si Sara. Wala pa po score si Sara sa UP. Wala pa po score si Sara sa mga taong UP. Aray ko. Wala pa. Aray ko. Wala pa. Transparency, and I can see that she can lead, but unfortunately pagkakabalita ko parang hindi po ata siya tatakbo for 2028, so but still she's my pick. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba tayo? When we're talking about kasi impeachment, for sure na dapat merong papalit sa position niya. Actually, I'm so in between. I'm not like for impeachment and I'm not for impeachment. So, in between po. Bali nag-uulan na naman kasi. Tapos may issue pa tayo sa flood control na hindi pa nasa-solve. Ano bang masasabi natin doon? Ay nako, madami. Pero ngayon konti na lang. Flood control is a very huge problem of the Philippines. And I think ang masasabi ko lang dyan is hindi talaga lalago ang Pilipinas kung ang mga nasa taas is hindi rin maayos. So, in terms of flood control, for me personally, nahihirapan akong umasa na aahon from that kasi ang power nasa mga may power. Ayan. Okay. Yun lang naman, ma'am. Thank you so much po. Ingat po. Malalim. For 2028, kami napipisil na tayo sa ano. Mga bat. It's either Risa Hontiveros or Lenny Robredo. Personally, makakiko po talaga ako kasi. Pero hindi ko lang po gusto yung pinatupad niyang batas about dun sa pagpoprotekta ng mga bata. Lalo na po sa nangyari sa mga manghuwad. So, if sabihin po natin si Kiko nandun po sa party ni Lenny, magiging maka-Lenny rin po talaga ako. Gustong-gusto ko po kasi talaga yung agriculture na pamamalakad ni Kiko. And pagdating naman po kay Risa Hontiveros, I think she had proved herself naman po na kaya niya po na sa position na yun kasi parang matapang naman po siya. Ma'am, another question. Sa impeachment ni VP Sara, in favor pa tayo? Yes po. Bakit po? Kasi parang nagiging step forward na rin po siya para sa ating mga Pilipino na parang nabibigyan na po ng hustisya yung ginagawa nila tapos nalalabas na po yung mga baho nila. However, babahala po ako kay BBM kasi masyado po siyang nananahimik about sa mga isyong ganito. Or maybe he's working underground but like, sige, ganun po siya. Tag-ulan na naman and may issue pa tayo sa flood control na hindi nasa-solve. Ano pong masasabi natin doon? Sana po wag po natin kalimutan yung mga kailangan pa pong managot kasi
parang lumilipas na lang po yung panahon, tapos hindi na po, parang nakakalimutan na lang po natin yung mga nangyayari. So, dapat po managot pa rin po sila. And I would like to say sa mga taong nasa social media, sana po mas palawakin po nila or mas ipakalat po nila yung information na po yun at wag po hahayaang makalimutan. Yun lang naman. Thank you sa oras nyo. For 2020. Ito, puro kabataan talaga to. Ito po ang boses ng kabataan talaga. Grabe, no? At huwag natin po kalimutan, mga karayuma, na mas marami na po ang boto ng kabataan ngayon. Mas marami po ang boto ng kabataan ngayon, kaya ang boto po nila ay napaka-importante. At dito nga, lumalabas dito na si Sara Butata. Magnanakaw daw po, magnanakaw daw po at walang ginagawa. Ang update, 2 balde, 2 timba, bayani na. Aray ko. Aray ko. Oh, totoo, no? Yun lang eh. Hindi ko alam eh, bakit nila naiisip na walang ginagawa si BBM? Si BBM nagpapakulong ngayon. At tahimik daw si BBM, nagsalita nga na mahiya naman kayo. Parang doon lang ako, hindi ko maintindihan eh. No, Addictus Rex, no? Hindi ko maintindihan eh. Ba't kaya ganun, no? Aray ko. Diretso. 28. Baka may napipisil na tayo sa kanila. Actually po, hindi po kasi tayo dapat mag-focus sa isang politiko. Kumbaga, hindi muna tayo dapat parang naniningala ng isang magiging kandidato. Pero ang napipisil ko po talaga si Ma'am Lenny po kasi bukod sa may background na po siya, maganda po yung background niya. Kung i-research po yung achievements niya, marami na po siya napatunayan. So impeachment ni VP Sara, in favor po ba tayo? And bakit? Yes po. Sa tingin ko, deserve niya naman po yung impeachment na hinain sa Kongreso, no? Alam naman po natin na yung ginagawa niya ngayon sa pangloloko niya sa gobyerno natin, mula sa DepEd. Panloloko daw ng ginagawa ni Sara sa gobyerno. Mga estudyante, niloko mo. Sara, tignan mo, naghihimutok ang mga estudyante. Aray ko. Ang ina ka. Hanggang sa pagiging vice president niya. So, deserve niya po yung impeachment na nangyayari sa kanya ngayon. Nag-uulan na naman and may issue pa tayo sa flood control na hindi pa nasolve. Anong masasabi natin doon? Actually, yung flood control na yan, sobrang bagal po ng process na ginagawa nila. Dapat po na patuloy-tuloy po yung pag-action nila dyan, no? Last year pa po kasi yan eh. Masyado na pong matagal. Parang pinapatagal na po nila ng pinapatagal hanggang sa makakalimutan na naman po ng mga tao. So, mas okay po na parang binabalik-balikan po natin yung issue para hindi po makakalimutan ng sambayan ng tao. Yun lang naman. Thank you sa oras and enjoy po kayo. Ingat kayo. For 2028, baka po may napipisil na po tayo. Siyempre dito. Kay Erlen. Yes. Pwede ko malaman kung bakit po. Siyempre walang bahid. Lenny rin. Corruption, transparency. And siyempre, yung mga previous nagawa niya, bakit walang budget, nagagawa ng paraan. That's it. Sir, another question. Sa impeachment po ni VP Sara, in favor po ba tayo? Yes. Pwede ko malaman kung bakit. Kung wala naman tinatago, bakit hindi humarap at harapin yung kaso niya, diba? That's it. Sir, last question na. Bali tag-ulan na naman po and may issue pa po tayo sa flood control na hindi pa po nasasolve. Ano pong masasabi natin doon? Siyempre, dapat pabilisin na rin, di ba? Kasi katulad ngayon, dadaanan naman yung tag-ulan. Diba? Siguro kailangan ng mabigyan ng pansin yan at mapabilis kung sino yung dapat managot. Sir, yun lang naman po. Thank you po sa oras. Ingat po. Hanggang dito na lang para sa interview. Yan po ang boses ng UP. Ang boto po ay naman po. Thank you po sa oras. 16 kay Lenny, 4 kay Riza, 0 kay Sara. Yan po ang boses ng matatalino ng UP. Aray ko. Wala ba lang bumoto kay Sara? Aray ko. Grabe po, no? Maraming salamat po dito sa UP na to dahil ito po ay talagang boses ng kabataan. Grabe, walang bumoto kay Sara. 2 timba lang.
bayan hindi inisip, taong bayan hindi nadinig. 10 utos kaibigan, huwag magnakaw sa tao. Sinungaling